Hindi minahal ni Fernando Jose si Fedra, pero hindi nararapat sa kanya yun. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano niya nagawang magpabuntis sa ibang lalaki para lang hindi siya iwan ni Fernando Jose. Dapat may kalayaan. Kung gusto mong malaman kung mahal ka ng isang tao, palayain mo siya. Pag bumalik siya sa'yo, ibig sabihin mahal ka niya. Kaya ako nandito lang ako palagi sa tabi mo. Kasi mahal kita at wala nang hihigit pa sa'yo. Sinabi pala ng mama mo na si Senyora Valeria Altamirano daw na aresto na pati raw yung kasabwat. Parang hindi na talaga nawawala ang gulo sa pamilya Altamirano. Sa totoo lang, ang dami talaga nilang tinatagong mga sekreto. Tingnan mo, yung babaeng naging katulong nila Fernando Jose ay yung pala ang tunay na mama niya. Ang gusto ko lang para kay Fernando Jose, sana maging masaya na siya pagkatapos ng lahat, kasama si Rosalinda. Amor eterno. Sobrang sakit po. Lalo na yung galit sa boses ni Mama nung inamin niya sa akin. Naiintindihan kita. May mga alaala na gusto natin burahin pero sa kasamaang palad hindi yun posible. Ang pinakamabuting gawin ay lampasan to at magpatuloy sa buhay. Kaso, hindi ko maisip na naging bunga lang ako ng isang panggagahasa. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Abril. Pero isipin mo kung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong mabuhay sa mundong to. Siguro may dahilan at misyon siyang ibibigay sa'yo na kailangan mong tapusin. Kung hindi po dahil sa inyo ni Senyor Javier na tinuturing akong parang anak, gugustuhin kong mamatay na lang. Hindi, huwag mong sasabihin yan, anak. Huwag. Matagal ko nang hinangad na magkaroon ng anak na babae. Para sa akin, ikaw yung binigay ng Diyos. Talaga po? Oo, Abril. At kaya ako nandito ngayon. Sinabi ng abogado ko na pwede ko nang kunin lahat ng nararapat para sa akin at sisimulan natin sa mansyon ng Altamirano. Gusto kong tumira ka rin doon kasama ko. At maranasan yung mga bagay na inagaw sa akin ni Valeria noon. Gusto ko ring ibahagi sa'yo at iparana sa'yo lahat ng bagay na meron ako ngayon. Salamat, Veronica. Pero masama lahat ang alaala ko sa bahay na yun. Ay, oo, ako rin. Puro masasamang alaala. Sa totoo lang, iniisip ko nang ang ibenta ang mansyon. Para sa akin, may naiisip akong mas magandang ideya. Baka lang magustuhan mo. Bakit ako'y naakusahan sa pagkamatay ni Miserias? Wala naman talaga akong kinalaman dun. Si Valeria lang ang pumatay sa kawawang lalaking yun. Napakaduwag mong lalaki ka! Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman matututong mamuhay ng disente. Wala kang utang na loob. Tinraidor mo ako kasi traidor ka talaga. Napakawalang kwentang tao mo. Pero ngayon, ikaw naman ang magsalita. Sabihin mo sa harap ng komandante kung paano mo pinatay si Berta. Kasi wala akong kasalanan sa pagkamatay ng babaeng yun. Talaga ba, Senyora Altamirano? Pero bakit base dun sa sulat na iniwan ni Senyora Berta Alvarez, gusto mo raw siyang patayin dahil sa mga nalalaman niya sa'yo? Pero ang talagang pumasok sa kwarto niya at sumakal sa kanya ay ang demonyong ito. Total, nagkakabulgaran na rin naman tayo dito. Sabihin mo rin kung paano mo nilason si Florentino. Ha? Bakit hindi mo na lang sabihin kay Senyora Altamirano na may usapan tayong dalawa at pinlano natin na pirahan lang siya? Na inakit mo lang siya para sa pera? Tumigil ka nga dyan. Hindi, parang Beto. Uli na ang lahat para dyan. Nasabi ko na lahat ang alam ko. Wala ni isa sa ating tatlo makakatakas dito. Wala ni isa.